in the Stone Podcast. Pambansang Yobab Part 2, welcome to the podcast! I'm here again. Thank you, Kamusta? Baileys. Batiin niyo naman yung mga manood natin. Hello, mga nagbabato. Ha? Hindi ba? In the yun, stone eh. Mga stoners. Hindi. Iba yun. Pero tama na rin. Salamat. Okay, Yulene, kamusta? Ever since we saw each other mga 2 years? 2 years, Ang yes. balita. Ang balita is dumagdag. Ang anong dinagdag? Eto. Grabe naman dinagdag. Siyempre, dapat laging level up tayo tuwing magkikita tayo. Hindi Yes. pwedeng pababa. Dapat paangat. Sabi Okay. ng mga audience, gagi, hindi pang ano. Hindi. Pero yumaman yung friend natin. Oy, grabe. Si Mayaman. Hindi Yun yung naman. dinadagdagan, di ba? Hindi naman. Akin yung 1 million ko ba? Ay, tamo. Ano Hindi ang mga naman, hindi naging naman. ganap natin? Ayun, nabash. Ba't ba? Kasama sa trabaho yun? Kasama sa trabaho na bash, tapos ngayon nagfo-focus na sa vlogging sa YouTube. Okay. Yun na yung kinaaliwan namin ngayon magbabarkada. Nila Kevin, yung nag-guest din dito na Yes. Anong message mo kay Kevin pala na guest din dito? nabosh ko. Grabe naman. Nabosh si best friend dito, guys. Bakit siya na-bash? Parang di naman. Alam mo, kasi hindi nila naintindihan yung gustong iparating ni yung Kevin. context, Hindi rin kasi kami ganong katalinuhan ni best friend. Kaya, wag niyo naman masyadong agad-agad i-judge. Ang ibig sabihin niya ata nun, ang pagkakaintindi ko ang alam ko kasi, may ganun talaga na, yung unang kakilala, hindi naman yung mga kaibigan mo talaga, yung unang kakilala na parang, ay, parang puro ibang tao na lang kinikwento nito. Hindi pa naman tayo ganun ka-close. So, Yes, ganyan ka ba? So, gaganyanin mo din ba kami? Parang ganun. Parang ganun yung pagkakaintindi ko dun eh. So, Iba yung pagkakaano lang. yes. Huwag yun na iba si best friend. Relay, yes. Bait-bait ni best friend eh. Mamaya may mangyayari sa amin ni best friend. Charis lang. Nakakaliw. Pero eto, okay, so dun muna tayo sa 2 years ago when we last spoke. Nagkwento ka sa naging journey mo and how nandito ka na sa industry and sinabi mo pa nga na one day you will become an artista and nangyari din siya. And you, Ay, diba? artista na ako. You've had projects, di ba? Dami na you've been in the... Yes. Anong mga naging first few projects mo and ano yung mga... Usually, madalas ako sa Viva Max. Oh, wait lang. Meron ba yun? Meron ba? Yeah. Parang Hindi ba mo siya? napanood. Hindi. Oo, ako yung kama doon, Bailey. Sandali lang. Parang, Kahit si Baileys nako-culture siya. wait lang. Viva Max to. Pwede pala yun. Okay. Hindi, ano lang, mga nag-guest sa mga mga teleserye, yung mga ganon. Tapos ngayon, meron akong upcoming, nag-cameo ako. Pero hindi ko alam kung ilalagay nila yon. Bakit naman hindi ilalagay? Malay mo kasi 'di ba sa sa mga pelikula pag inedit, May parang mga hindi na-edit naman out pala eh. necessary to, alisin na lang. Pero sa siya, Home Along the Riles. Wow. Yes, yung movie. Nag-cameo ako doon. Di ko sana isama. Please, makita ko man lang yung sarili ko sa sinehan. Anong role mo dun? Motor ako doon. Kanina, Sinakyan tama ako. tas motor. Parang laging hinihigaan. Hindi, wala akong role doon. No. As in, sumakay lang ako ng motor. Inano lang ako, inangkas lang ako ng motor. Tapos nag-stroll lang kami. Wow. Kinaya ko ng motor. Okay. So, mapaproud ka. Kung sinama man nila yon, mapaproud kayo guys sa akin. excellent. Kaya ko ng motor. Yes. Na may 17 na gulong. Bakit 70 na motor yun eh? Parang truck na yun eh. Okay, so, naging we've entered the industry and ayan, umaarte na tayo. How can you describe your pagiging artista and being in this industry? Ang pagiging artista, siguro, hindi pala ako magaling umarte. Hindi pa. Hindi pa. At saka parang siya, exciting siya. Masaya naman siya. Pero, alam mo yung pag nag-vlog ka na, mas na-enjoy ko yung vlogging. Mas na-enjoy ko siya. Pero syempre, gusto ko pa rin umarte ng umarte. Kasi iba pa rin na parang, may iba kang character. Yes. Kasi kapag vlogging, ikaw na yun eh. Sariling buhay mo na yun. Siyempre, ibang pa rin. Ibang flavor pa din kapag ka-acting na. Parang, ay, may iba kong character. Mali mo, maging halaman naman ako sa susunod na.
Okay. So gusto ko na iba't ibang character kasi medyo may pagkadilulo din ako. Mm. Minsan gusto ko maging sexy star. Pwede naman. Hindi talaga. Hindi Nagsisinungaling ka na lang Sinabi din. mo na. Hindi talaga kaya. Bakit? If you can dream it, you can do it. Mangarap na lang muna tayo sa ngayon, guys, ha? Pero wag muna. Okay, so from the time that we last spoke, ano yung mga doors na nag-open para sa'yo? Ano yung mga chapters or what are the adventures that you've... Ay, grabe. Alam mo, dapat talaga di ako nagigess sa ganito kasi makakalimutin ako. Hindi kasi diba, Alam mo- from the alam mo- past 2 years. Yes. Yun lang Sa muna. past 2 years, ang dami talagang doors na nag-open for me. Siyempre, andyan ang mga brands na nagtiwala, ang mga, yung Cornerstone. Si Cornerstone helped me really a lot when it comes to acting din naman. And then, yung vlogging na tinanggap ako ng YouTube community. Kasi ang hirap pumasok sa YouTube. Hindi madaling magkaroon ng subscribers, hindi madaling magkaroon ng 1 million followers. Mahirap siya. Tas long form. Pero, I'm happy. So, super happy ko sa YouTube talaga. Nahirapan ka mag-transition from short to long form. Medyo nahirapan ako mag-transition kasi 'di ba sa TikTok ano lang naman 1 to 2 minutes. Tapos dito umaabot kami until 1 hour. Pero nag-e-enjoy kami kasi parang mas napapakilala namin yung totoong kami. Kasi kapag 1 to 2 minutes video, di mo naman makikilala yung tao dun eh. Pero yung long form, parang namin ini-introduce yung sarili namin. This is who really Yes. kami, ganyan. So, yun. Okay. Masaya siya. Try mo. Parang YouTube din ako. Parang wait lang. Parang, sama nyo na lang ako dyan. Sama na lang tayo sa Ah, yes. Okay, so with YouTube though, ano yung parang pinaka na-enjoy mo? Sa vlogging, nakakapunta kami sa iba't ibang places. Nakakakain kami sa sa mga iba't ibang restaurant na mga nire-recommend din ng mga subscribers, ng mga followers namin. Tapos nakaka-meet kami ng maraming tao. Masaya kasi siya yung parang may mga nakakausap ka na iba't ibang klase ng tao. Tapos mas marami kaming nare-realize kapag gumagawa kami ng mga videos na like for example, I don't know kailan ba to i-e-ere, baka naka-ere na din yung baka naka-ere na din yung ko nun. May vlog ako about Father's Day. Tapos yung kapag ka kami, makikisalamuha kami sa mga ibang tao, malalaman namin yung mga storya nila. Iba sa pakiramdam kasi parang hindi ko alam itong like part na to ng buhay. May ganito pala. So nakaka-sad na nakaka-fulfill din naman sa feeling na nalalaman mo yung totoong buhay. How would you describe your vlogs sa mga hindi pa nakakaalam? Ano yung mapapanood nila? Mapapanood nyo dito yung sobrang pagpayat ko. Hindi talaga. Yung ba yung journey niya pala? Weight loss journey? Weight loss journey. Hindi, mapapanood nila dito is lifestyle vlogging kasi yung ginagawa namin. Like, kung paano lang kami, kakain kami, kung saan namin gusto kumain. Tapos, syempre, yun nga, comedy, of course. Syempre, alam niyo naman kami magkakaibigan, lahat talaga puro tawa lang ng tawa. Kaya, mag-enjoy din kayo sa vlog namin. Yeah. Okay, so let's talk about your friends, whom you and Kevin describe as family. Yes. Ilan tayo and ano yung parang this solid group of yours na lagi mong kasama? Kami, ilan ba kaming solid? Teka lang bilangin ko, May tatanggalin ka ba sa pila? 2 kami. Nagbilang pa. 2 lang pala sila. Di pa ako sure kung si Kevin yun eh. Parang mga solid kami, mga 6 to 8. Ganyan. Parang ganon. Kasi hindi naman kami strict sa pagpasok sa family namin. So parang they come and go. People come and go, really. Yan. Well, let's talk about that. People come and go, friends come and go, but with the friendships that the friendship that you guys built, ano yung sinishare nyo kung bakit nasusustain siya and bakit maganda yung relationship nyo? Sinishare namin ang katawan ng isa't isa. Siyempre, hindi. Hindi, we share love. We share pure love and happiness, of course. Very genuine friendship. Siya, kasi kami, wala kasi kaming inggitan sa katawan. I guess yun yung pinaka parang walang kompetensya. Kung may
kompetensya man yung good competition. Yung lahat kayo aangat. Tapos, I don't know, siguro yung friendship namin nag-work kasi on and off camera, same kami. Yun lang kami. Wala kaming character na pinoportray. Kung ano lang din kami. And mas marami kaming masasayang moments off cam. So, kaya mas kilala namin talaga yung isa't isa. And I think nagwo-work siya because mahal namin yung isa't isa eh. Tanggap namin yung isa't isa. Yun. I guess yun talaga. No backstabbing. Naniniwala ako na yung truest form of friendship is yung non-transactional, yung wala kang kailangan dun sa tao. Ang ganda nung non-transactional. Okay ba yun, pare? Okay yun eh, no? Kuha mo yung mga ganyan. 2 years kami di nagkita ni Baileys pero ganun pa din yung voice niya, yung lalo kang pumogi. Pero tama naman. Ay, thank you. Pag-usapan natin love life mamaya. Oh, no! Para may mga reveal lagi eh. May mga nare-reveal eh. Just me yun naman. So, ayun. Pero Non-transactional. totoo kasi hindi yung wala kang kailangan. Yes. Alam mo yun, you don't need to, walang give and take kung hindi suporta lang. Yes. Magandang types of friendship. Alam mo, ang dami nga sa friendship namin. Laging sinasabi kasi kapag nakakasama ko, ginagamit niyo lang si Yoba. May mga ganun sila. Especially Kevin. Laging nakukuha ni Kevin yan. Alam mo, nasasad ako kay Kevin kasi for Kevin kasi parang bakit nyo siya ganun tignan? So, ibig sabihin lahat ng makakasama ko, gagamitin lang ako. Hindi ba ako pwede magkaroon ng true friend? Yes. So, ganun yung It also sad for me kasi ganun yung tingin ng mga tao. Kasi parang kami, nagbe-build kami ng family here through friendship. And kung gamitan when it comes to social media, I guess kami-kami lang talaga yung magkakasama eh. So, I think gagamitin namin yung isa't isa. Sinong gagamitin namin? Kaaway namin. Siyempre hindi. Yung best friend namin. Yung mga katon. Diba? So, anong gagamitin ko yung kaaway ko? Pangit nun. Paano nyo pinaplan yung mga vlogs nyo? Alam mo, dati kami ni Kevin, kasi dati dalawa lang kami ni Kevin yung nagva-vlog. So kami, parang nagbabatuan lang kami na, oy, magva-vlog ako ng ganitong araw, kung free ka, ganyan. Eh ngayon na si Vrix na, sa calendar namin, nakalagay na dun yung mga schedules namin na, o sino magva-vlog today, sa ganito, sa ganyan. May shared calendar. Yes, may shared calendars na kami, kaya okay. May mga rules kami dun, bawal ka maglagay dyan ng, like for example, ngayon today ka naglagay, tas bukas na yung vlog, bawal yun. Kasi dapat magbigay ka ng time. Kasi baka mamaya may masagasaan na ibang trabaho. Ganap. Kailan nag-start yan? Yung parang mag-share na kayo ng space and energy sa pag-vlog nyo. Parang na kayong team eh. Hindi na siya individual vlogging. Although you're posting it sa respective channels nyo. Pero kailan siya nag-start? Nung nag-start mag-vlog si Vrix, I think late last year. Doon na nag-start. Doon na ako. Kasi parang nung una, parang kagulo pa eh. Parang, mag-vlog ako today. Ikaw, kailan ka? Ikaw, wala kang post this week. Sayang yon ganyan. Tapos hanggang sa ako na yung nag-come up na, guys, mag-shared calendar tayo. Tapos lagay natin dito yung mga sked natin para alam natin yung sked ng isa't isa at kung sino yung gustong mag-vlog ng araw na yun. So, well, sa friendship nyo na yan and sa nasa-share nyo, alam mo rin na it's unique, right? Na alam mo parang you spend more time actually with your friends than your family, would you say? Yeah, I say yes. Oo. Kasi ang parents ko is nasa ibang bansa. Parents namin nila Kevin and Vrix. Nasa ibang bansa ang mga parents namin. Tapos si Kevin walang kapatid. Si Vrix yung kapatid niya nasa ibang bansa. Kapatid ko, busy din sa politics naman. Tapos yung isa kapatid ko busy kasi may family na din. So, nagkikita-kita lang kami ng family kapag yung special occasions, ganyan. Pero nagkikita-kita rin naman ng mga regular days. Hindi lang kagaya kung paano kami nila Kevin and nila Vrix right now. Mas madami talaga yung time namin together ngayon. Hindi ba parang ang ganda ng setup mo na yung mga katrabaho mo, kaibigan mo rin? Yes, and para ko silang mga kapatid. Para ko pamilya talaga kami. Hindi ko na nga siya matawag na friendship lang. Pamilya na talaga. Kailan mo nasabi na parang, etong mga to, these are my people. Sila yung friends ko talaga. Alam mo, noon pa naman, alam ko na, pero mas pinatatag lang nung nabash talaga ako. Mas pinatatag siya nung mga times na yun na, yung kahit, alam mong,
hindi ko naman kayo kailangan, baka makaistorbo lang din ako. Pero nandyan lang sila always. Nandyan sila to make sure na okay ako. Tapos ang dami ko nung pinagdaan ng problema na nakikita na nila lahat ng ups and downs. Yung ganun. So parang I can truly say na, you're part of my family. Tapos marami na rin kasi mga bahong nalalaman sa Pero tinatanggap ka pa rin. Yun ba yung Pero importante? tinatanggap pa rin. Yeah. Tinatanggap nila lahat ng mga lalaki ko sa buhay. Yan. Plural. Mga lalaki. Sorry. Dati Ligawin. isa lang yun, ha? Ligawin. Dati isa lang yun. Yung huling usapan natin, isa lang yun. Yes. Ngayon, siya pa rin naman. Siya pa rin ba? Guys, yung huli kong kwento dito, nagkabalikan kami. Tapos, Wait lang. wala na naman. Paano nangyari yun? Binati kasi ako ng birthday ko Ayan, yung sinasabi ko. Pag binati kayo ng ex nyo sa birthday nyo, kailangan ba yun? Or nakita mo kasing maganda yung loob naman. Alam mo, nung nag-happy birthday siya, nag-thank you lang naman ako. Tapos siya na yung gumawa ng conversation. Sino ba naman ako para tumanggi? Hello? Anong conversation na sabi niya? How are you? Oo, marami siya. May mga ganito pa. Talagang nauto talaga ako ng malala nung hype na yun. May conversation na parang, I'm watching you from afar. I know lahat ng ginagawa mo, nanonood ako. Eh di syempre ako habag na habag. Alam mo Naaakit no? Tapos nung pumunta sa bahay, muntik makuha yung... Ay, ano po sa bahay? Ano nangyari naman? Pumunta siya sa bahay. So, kamustahan? Ganyan. Sayang wala nangyari. Di umabot ba sa Hindi ba umabot doon? Actually, yun lang naman yung gusto ko. Kaso siya ang gusto niya yung mga kagamitan ko sa bahay. Parang iba yung intention eh. Hindi ko alam, di na siya nagbago. Kaya parang hindi na rin natuloy. Hindi na natuloy yung relationship namin together. Kasi parang, bas doon ko lang nakita na, gusto mo lang, may kailangan ka lang pala talaga sa akin. Kala ko kasi dati love mo. Di pala. Sinabi mo sa kanya yan? Sinabi ko sa kanya, tapos na-offend siya. Sinabi ko lahat ng totoo. Sabi ko, narcissist ka, manggagamit ka, ganto, ganyan-ganyan ka. Tapos sabi niya sa akin, you're a liar, I'm not like that. Ano yun? Dilulo lang ako. Tapos hindi na niya ako na-replyan. Kasi nag-sorry ako. Tanga-tanga talaga. May story ka pa rin. Paano siya natapos? Kasi parang feeling ko, nung sinabi ko yon, sobrang galit ako kasi hindi niya ako pinuntahan. Tapos, nung na-realize ko na parang sobrang mean ko. Parang teka lang, magsusuri ako. Di nag-sorry ako. Sorry sa mga nasabi ko, nabigla lang ako. Hindi na ako na-replyan. Shit, ako yung talo. Sana pala. Hindi ko na lang message. So, ever since yun na yung last yung conversation, anong natutunan mo dun sa buong relationship na yun? Sa buong relationship namin sa 5 years. Wow. Shit, hindi niya pala ako mahal. Wow. Dami lang na sayang na pera. Oras, di ba? Yung 5 years na hindi, di sana naghanap na lang ako ng true love. Pero may growth naman sa sarili mo nun. Sa sarili Sabi ko, mo. ang growth ngayon is ayoko na mag-boyfriend. Yun na yun. Yun na yung natutunan ko na parang ayoko na, parang di ko na kayang mag-commit ng ganun For katagal. now. I don't know. Pero kasi it's been 1 year. Oh, It's been a year na parang, tapos every time, alam mo mga lokohan nga namin nila Kevin, kapag may mga nalalaman kami, mga sigbin sa social media, yung mga nanloloko. Lagi ako nagsasabi, ayan, dumami na naman yung time na gusto kong maging single dahil dyan sa nalaman ko. So every time may nalalaman ako, parang, single na lang talaga ako. Pero nga, balak nga namin mag-anak, di ba ni Kevin? Yes, oo nga. Nabanggit niya ba dito yun? Binanggit niya rin dito. Ito na nga, mag-reveal na tayo dito today. Binanggit niya. Gender reveal kami ni Baileys ngayon. Sinabi nga niya yun, pero di naman niya sinabi soon. Alam niya na may plans lang kayo. Yeah, may plans kami. Tapos, sabi ko sa kanila pa, gusto kong ikasal. Pero, ayoko nga mag-asawa. So, kayo na lang mag-propose sa akin. Iparanas niyo sa akin yung proposals, yung weddings. Umuo naman sila. So, pag kinasal ako, 4 silang groom. Sa'yo naman, no? Okay lang, katumbas ko naman 4. So, okay. Oy, yung puso niya kasi katumbas 4. Yun. Okay, so Pinapaganda ni Baby. wait lang, paano
kayo napunta sa ganung usapan? Like one day biglang, uy, gusto mo ba ganyan tayo? Or Ano paano? siya, kasi since ayaw ko mag-asawa, sabi ko, mag-aanak ako. Gusto ko magkaanak talaga kasi mahilig talaga ako sa bata. At gusto ko talaga magkaroon ng sariling akin, sariling anak ko. Sabi ko sa kanya, siguro magpapa-freeze ako. Tapos, nabanggit niya, uy, ako din gusto ko din mag-anak. Tapos sabi niya, ako na lang yung donor ng ano. Sabi ko, ay, sige, mas makakatipid ako. Tapos sabi ko, sige, yun na lang. Kasi mas gusto ko din naman yung magiging tatay nung anak ko is ka-close ko lang din. So, sabi ni Kevin, siya na lang. Sabi ko, sige, pogi ka din naman. Siguro Yes. pogi yung or maganda. Galing pa kumanta. Magaling pa, talented pa, 'di ba? So, si Kevin na. So, pero ako, ang gusto ko, kasi syempre kami mga babae, may, yung matres namin kung hanggang kay may expiration date eh. So, sabi ko, pinaka-late ko is 35. Pero pinag-iisipan ko pa kung ako yung magbubuntis or ibang tao. Pwede kasi yun eh. Kung pumayat ako magbubuntis. Kung hindi, baka si Bryle na lang. Ba't kaya mo ni Brian yun? Parang hindi ko alam kung kaya niya yun. Siya na volunteer na lang daw siya. Well, okay. So at least there's this something that you're looking forward to Yes. and something important sa inyo. Yes. And okay naman, your family's okay with it? Yes, Kevin's, nabanggit din namin sa etc. sa parents naming dalawa and super supportive sila. That's nice. Kaya Kevin, you'll be dad soon. Yeah. Parang relax lang muna tayo. Wait lang. Parang, Mag-iipon muna kami ni Kevin kasi syempre gusto ko kambal. Pwede agad. kasi yun sa IVF eh. Oh. Pwede mong ipaano na kambal. Oh. Bakit kambal? Para dalawa agad. Dalawa na kaagad, no? Para nandiyan na sila. Yeah, para hindi na mahirapan din yung ano. So gusto ko kambal. 12. Ayaw mo daw 12. Kaya naman kung ako yung magbubuntis. Bakit? Pero kung ibang tao, hanggang dalawa lang. Parang one tayo muna tayo siguro. Okay, so, galing ka rin kanina sa, may errands kang ginawa because you're going Yes. somewhere? Nag-biometrics ako kasi nagbabalak ako birthday alone. Tapos, kasi ganito yan, nagpaalam ako sa kanila. Sabi ko sa mga friends ko, uy, magba-birthday ako mag-isa. Kasi gusto ko, kasi 30 na ako. Turning 31. So, parang sabi ko, sa buong 30 years ko, parang lagi na lang ako may laging party. Laging may celebration with the people I love naman. Tapos, meron kasi akong moment na, aywan ko kung may ganun din kayo, yung kinakausap mo yung sarili mo. So, may ganun ako na kinakausap ko yung self ko kung ano na yung mga na-achieve namin. And feeling ko, ang dami kong hindi na-achieve. Ang dami kong hindi na ikwento sa sarili ko na na-achieve namin dalawa. So, parang gusto kong solohin yung sarili ko na parang, let's go to another country and let's celebrate life. Tapos sabi ko sa kanila, Kevin yon. Eto sila, Kevin, hindi sila papayag. Sabi ko sa kanila, pupunta ako 2 weeks ako sa New Zealand. Ganyan, sabi niya, kailan ka mag-New Zealand? Sabi, baka umalis ako ng mga late June hanggang July. Ay, sakto, mag-New Zealand din kami. Sabi ko, ano ba? Ayoko nga kayong kasama. Gusto ko mapag-isa. Sabi niya, bakit sa'yo ba yung New Zealand? Ikaw ba yung presidente doon? Sabi ko, oo nga naman. Tapos lately lang, nag-ano siya sa akin. Nakiusap siya. Sabi niya, Babs, baka pwedeng samahan ka lang namin sa lubong ng birthday mo. Tapos on the day of your birthday, kahit mag-isa ka, okay lang. Pero naka-life 360 dapat kami para alam nila kung nasan ako. Tapos ang concern lagi ni Kevin, sabi niya, paano ka magsasapatos kung wala kang kasama? Magchichinelas ako sa winter doon. Paano ka magbo-boot? So, shit, oo nga. So, for sure, makakasama ko sila sa New Zealand. So, dapat ikaw lang your plan. Dapat ako lang. Gusto ko talaga gusto ko mawala sa isang country. Pero babalik ako, baka naman mawala na ako forever po. Wag naman ganon, wag ganon. Yung gusto mo lang may ma-explore, tsaka parang baka kasi mas makilala ko yung sarili ko pag ako lang mag-isa. Parang ngayon lang din siya nauso sa generation ngayon na parang Actually, you can travel alone and it's Yes. okay to just be out there and not know what to do, Yes. experience things by yourself. But saan mo naisip mo yun dahil lang sa lagi ka nagsa-celebrate Yes. ng Oo. group setting pag birthday? So sabi ko, gusto ko this time ako lang. Parang si-celebrate ko lang talaga yung sarili ko. How do you feel na may mga ganong tao sa buhay mo na
Pati ba naman yung New Zealand, papalagan nila just to be there for you? Alam mo, honestly, nag-aano lang ako na, ano ba, huwag kayong sumama. Pero syempre, deep inside na parang, my friends. Yes. Hindi talaga nila hahayaang mag-isa ako. Hindi talaga nila kaya. Kasi nung sinabi ko agad yun kay Kevin, ang unang concern niya talaga, wala kang kasama. Sino magbubuhat ng gamit mo? Hindi mo kaya. Yung alam mo yun, so sobrang kilala ka na nila. Alam nila yung mga kaya at hindi mo kayang gawin. And super, super na-appreciate ko talaga sila doon. Ano yung qualities ng mga friends mo na masasabi mong important that maybe other people should also yung ma-distinguish din nila na pag may ganyan yung mga qualities ng mga friends, you have to keep them. May pera. Number Pangsam- one, May may pera pang panggastos. sama ng ano, pangpunta ng New Zealand kasama. Hindi, siguro yung alam nila kung ano yung weaknesses mo. Yung willing silang alamin kung ano yung strength and weaknesses mo. And willing ka nilang samahan kahit saan ka magpunta. At lahat ng pagdadaanan mo sa buhay, ups and downs. At alam mo, I guess sobrang importante kapag honest yung tao. Kasi yun talaga ang number one rule ko eh. Ayoko ng sinungaling. Super ayoko ng sinungaling. Alam na lahat ng mga kaibigan ko yun. Yan ang number one rule ko na parang makapagsinungaling ka sa akin once, never na kita pagkakatiwalaan ulit. So ayun siya. Yun yung quality sa akin na parang, okay, this is gonna be my friend. May na-experience ka bang dishonest na friend before? Na ngayon di mo na friend? Ganyan. Diba? Madami. Super dami. Pero, alam mo, one thing na ang natutunan ko naman sa ganyan, meron palang tinatawag na white lies. May mga ganun pala na hindi naman makaka-harm sa'yo. Yeah, what do you think of white lies? Noon, ang think ko dun is bullshit. Kasi parang, it's still a lie. Kaya nga Tama. siya white Lie lies. pa rin Lie siya. pa din siya. Pero kasi may mga lies na parang, ano ba, like for example, sinusurprise ka, nag-lie sila kasi isusurprise ka nila. So, yun lang yung tinatanggap kong white lies. Right. Pero yung white lies, hindi mo sinabi sa akin kasi ganito, ganyan. Gago ka ba tayo magkaibigan? Ba't di mo sa akin sinabi? May manipulation and Yeah. So, parang ayoko nung ganon. Pero alam mo, marami ako naging kaibigan na ganon. Actually, may best friend ako for like ilang years na dati siyang sinungaling. Parang trabaho niya ata magsinungaling. mga ganun eh. Pero sa akin, hindi siya nagsisinungaling. Tapos, inaano ko lang siya na, syempre, hindi mo mawawala sa akin na baka sa akin nagsisinungaling ka din. Pero hindi naman. Na-prove ko naman lahat. So, wag na lang kasi kayo magsinungaling. Ang dami pa natin pag-uusapan pa nagsisinungaling kayo. Kasi 'di ba parang how can you trust someone na hindi kayang magsabi ng totoo sa'yo? Tapos ako sobrang transparent ko. Hindi lang K-top. transparent. Transparent siya, promise. Sobrang sobrang open book ko. Like, alam nila lahat. Kapag pinagkatiwalaan kita ngayon, kaya kong sabihin sa'yo lahat. So, nasa sa'yo yun kung i-judge mo ko or gusto mo ako maging friend or ayaw. Kasi parang ganun ako as a friend ililay ko lahat ng cards ko. So, nasa sa'yo yun kung titignan mo sila or not. Kung gusto mo ako maging friend or hindi. And that's okay. Yeah. Kung ayaw mo. And honesty, yung root naman nun is love. Like, that's why you're being honest. Yes. Because you love your friend. Mas pangit din naman if you lie to your friend just for them to shield yung truth. And Yeah. hindi na rin yun healthy for anyone. Yes. Kasi alam mo, ang niloloko mo na lang din yan, sarili mo. Kasi parang kami, kwentuhan mo kami ng ganito, okay. Tapos biglang ikaw din magdadala niyan. Na parang paano mo siya ilulusot ulit sa mga susunod na kapag kami nangyaring same thing. Tapos yung kinuwento mo iba. Ang hirap nun. Ang hirap kaya magsinungaling, guys. Yeah. Ako ang tanging nasisinungalingan ko lang mama ko kung nakailang rice ako ng kanin today. Sorry daw po, tita. Pero that's it. White lies. White lies. White lies. Okay, so you're going to New Zealand and you're going to explore. Yes. You want to do it for yourself. Ano po ba sa tingin mo yung hinahanap mo sa buhay na to? Parang, is there something that you feel like gusto mo pa ma-explore, ma-discover? Kasi marami ka ring gina-juggle. Gusto ko pang ma-experience. Gusto ko talagang mawala sa isang country. Yung hindi ko alam
what to do. Yung, alam mo yun, yung gusto ko magtanong sa iba't ibang taon. Excuse me, saan papunta? Siyempre English doon. Kasi New Zealand. Ganon. Bakit New Zealand pala? Kasi gusto ko ng peaceful na bansa. Ang favorite country ko is Singapore. Kapag malungkot ako, nasa Singapore Nakwento ako. nga ni Kevin, Yeah. sinurprise kanya ba? Yes. Oh. Kasi parang nung malungkot ako, sabi ko sa kanya, punta ako ng Singapore. Gusto ko lang magpahinga. Gusto ko ng payapa. Ganyan. Tapos after 2 or 3 days, sumunod. Tapos sabi ko, Tapos sabi niya, wala kasi magsasapatos sa'yo. Yun talaga ang concern niya. Walang magsasapatos sa akin. So, ayun. Love language yun. Love language na yun. Ang sumunod sa ibang bansa. Gastos, di ba? Yeah. Tapos, ayun, yun yung gusto ko. Gusto ko i-explore kung ano pa yung mga kaya kong gawin ng ako lang. Kasi lagi ako may kasama eh. Dito sa Pinas, hindi ako pwedeng walang kasama. Kasi yung growing up, ganun din. Ayaw ng parents ko na wala kaming kasama. Laging may driver, laging may yayay, ganun. So, parang gusto ko kung ano ba talaga yung kaya ko pag ako lang mag-isa. Sino ba ako pag ako lang mag-isa? So, yun yung gusto kong ma-explore. Right. Kaya sa New Zealand and kaya alone. Kaya sa New Zealand kasi nga, nag-search ako kung ano yung pinaka-peaceful na bansa sa buong mundo. Ang unang lumabas is Iceland. Kaso sabi ko, baka masyadong malayo. Kasi syempre, ang worry dito is pag nagka-emergency, ganun. Pabalik. Oo, or kung sinong kayang pumunta agad, ganun. Tapos, ang next na nun is New Zealand. Sabi ko, okay, sa New Zealand, meron akong friend doon. So, parang medyo makakampante rin yung parents ko pag umalis ako mag-isa. So, ayun. 2 weeks? 2 weeks. 2 weeks din, ang 2 weeks. tagal. Oh. Actually, gusto ko nga 3 eh. Kaso may mga trabaho, so hindi pwede. So, mga Paano 2 ka ba weeks. nag-unwind? And yun nga, kasi you wanna do this also because there's still a part of you want to discover. Yes. Pero ikaw ba, paano ka nag-recharge? Pag nabibisi sa work or sumusobra din, nangyayari din naman yun. Natutulog. That's fun. Matutulog ka lang ng isang buong araw. Like, hindi ako aalis ng bed. As in one day, hindi ako aalis ng bed. Tapos dun lang din ako kakain. Magne-Netflix lang ako. Tapos okay na ulit ako the next day. Pero yung parang kang binubugbog ng problema, yung parang sunod-sunod, gusto ko talaga umalis ng bansa. Ayoko dito. Kasi syempre nandito lahat ng problema mo eh. Hindi ko siya tatakasan. Parang, wait lang, papahinga lang ako bago ko harapin. So, ganun ako mag-face ng problems. Pero when you do that, nababawi mo ba yung mga linalabas mong energy? Kasi syempre important din yun na hindi ka nababurn out. Was there a time that you got burned out? Meron ba? Parang wala pa naman. Wala. And sana hindi siya dumating. Yes. Kasi I guess yun yung pinaka-important na na part ng family and friends ko sa akin. Na sobra nila ako na-assure when it comes to that. Kapag ka, parang parang border na ng maaano ka na, mababurn out ka na. Pero magsasabi ka sa kanila, Sasalba ka. nasasalba nila ako. Sobrang galing. The best kayo, family and friends. Ano yung parang mindset mo sa ginagawa mong work? Putting out content, being a public figure, and sustaining or maybe even yung gusto mong iangat pa yung lifestyle mo into dream big. Saan galing lahat tong mindset mong to? I guess, nag-umpisa talaga siya nung bata ako na gusto ko talagang maging artista. 'Di ba nasabi ko sa'yo noon, gusto ko talagang maging artista. Feeling ko I was born to be a star. Dati yung Twitter ko, nawala na lang talaga siya eh. Nag-post ako dati doon, nag-tweet ako dati noon. Feeling ko pinanganak ako para maging artista. Parang siguro mga 2010 or 11. Ilan taon ganun? Mga 15. 15. Mga 15. Kasi ayaw ko mag-aral. Kasi ang nasa isip ko noon, yung mga artista nga hindi nag-aaral eh. So, dapat ako di rin ako mag-aaral para maging artista ako. Pambobo yung mindset ko nun, syempre. Pero di, nag-aaral yung mga artista na may mga online. Oo, ang galing nga ng mga artista ngayon. Tapos, ayun, sobrang gusto ko talaga maging artista. So, gusto ko talaga ganito yung lifestyle ko. Masaya talaga ako sa kung anong meron ako ngayon. Super saya ko. And hindi ko siya actually natitake as work. Para kung ginagawa yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Yun na siya. Yung nakuha mo yung dream mo.
Ganun siya eh. Tas parang, hindi mo siya iniisip na work kasi alam mo sa sarili mo na ito yung gagawin ko, buong buhay ko. Mas nakakakumpleto knowing na yung ginagawa mo sa buhay na yun din nagsusustento sa'yo. Masaya ka na ginagawa. Tapos Yes. ikaw, kasama mo pa yung mga taong mga mahal mo rin sa buhay. Yes. And that's a blessing, di ba? So Sobrang much. blessing. Alam mo minsan nga nagtatanong ako kala Kevin, sabi ko, hindi ko alam bakit parang sobrang nadadalian ako sa lahat ng ginagawa ko. Bakit parang walang effort? Bakit parang ano ba ano ko ba nate-take advantage ko ba itong binigay sa akin? Tapos sabi nila, baka hindi kasi yan talaga yung gusto mo. Baka kaya siya madali kasi yan yung gusto mo. So madali lang siya for you. Hindi na siya effort, hindi mo na kailangan mag-effort kasi ikaw na yan. Yan na yun. Sabi ko, okay. Baka hindi ko lang kasi nakikita kasi naghahanap ako ng struggles. Huwag kayo maghanap ng struggles. Huwag niyo na hanapin. Kasi nung naghanap ako ng struggles, binigay. Ayan, masyado mapayapa buhay mo. Oo, sabi, gusto mo pala ng struggle, give kita nak. Oh, yeah. Ang bilis din ang answer ni Lord. May struggles na dumadating sa buhay and Yes. may mga major ones in our lives. Yes. Right? In our life na dumadating. Ano yung, well, you had, hindi ko alam sabihin ko eh. How do you deal with struggle? Syempre, iiyak ako. Number 1. Iiyak ko siya. Kikwento ko siya sa mama ko. May sinabi si Kevin yan eh. Ano yon? Tarantado ka talagang, Kevin. Ano na naman sinabi mo dito? Hindi ko lang tutuloy, pero sinabi niya, ano yun? Iyak saglit. yun lang, hindi ko natutuloy after nun. Kinat out ba namin? Or hindi ko na matandaan? Hindi ko kaya. Yung Diba, yun yung sumunod sagot niya doon. eh. Tinanong ko ng Siyempre maayos. sa kanila, na malupit. Sa amin, na malupit. Paano? Hindi ko abot, Baileys. May kailangan din katulong, I believe. I guess. Okay, ganun si Kevin. Ganon si Kevin. Ako kasi, hindi ko kaya. So, kain na malupit Kain na lang na yung malupit. akin. Ganon ako Yun talaga. Hindi, pero yun talaga. Like, how do you deal with it? Number 1, Sa sagas, iiyak ako. iyak ka. Magsusumbong ako sa mama ko, sa papa ko. Magsusumbong ako sa mga kapatid ko, sa friends ko. Tapos, from there, syempre, sasabihin na nila, dun mapuput up ko na lahat ng mga advices nila. Tapos, tsaka ko siya i-deal. Na parang alam ko na, hindi, may kakampi ako, kaya ko to. Yeah. Ganon. You know, your story, very rare to grow up in the setting that you had and yung mga struggles mo. Pero ngayon, sa generation na to, uso yung self-love and self-care. Kung sasabihin, parang hindi siya present noon, no? Uso siya, hindi siya ganun ka-accepted. Anong say mo sa nowadays that people respect each other more even na magkakaiba sila and mas may accessibility for those who are different as well and Alam mo, nakaka-happy. Kasi for me, na dumaan sa time na hindi pa ganun katanggap lahat. Like, especially us, plus size. Siyempre, dati, ang daming criticisms, ang daming, yung things na you can't handle, yung things na ang nasa isip ko lang nun is, why are we different? Ang kinaibahan ko lang naman namin is yung weight. That's it. Bakit kailangan namin maranasan yung sobrang criticisms sa mga ibang tao? Ang hirap. And now, na syempre ang daming mga taong nagbibigay na rin ng mga advices about self-love. Tapos yung tanggap ng tao, nakaka-happy sa generation na to. And sana totoong happy lahat. Kasi may, alam mo, na ko siya, nung una kasi akong nakilala, everyone loved me. Everyone. Wala ni isang nagsabi na you're not accepted, hindi ka namin love because you're big. No, everyone loved me. Tapos nung nagkaroon ng isang incident na nabash ako, alam mo ba lahat sila ginamit yung body shaming card na yun, na parang ako, I thought it's okay. Akala ko okay lang. Bakit ngayon yun yung ginamit nyo? Ba't hindi yung pagkakamali ko? Ba't hindi nyo ako pinagalitan based dun sa pagkakamali ko? Ba't pinagalitan nyo ako based on my appearance? So, nakakasad. Kaya parang ngayon, parang sana lahat totoong genuine na tanggap nyo yung plus size, naiintindihan nyo yung struggles namin. Kasi parang yun yung gusto kong ipaalam sa lahat ng mga tao na we have our own struggles also.
hindi porket mataba is, ang alam lang namin gawin is kumain. Siyempre hindi. May mga taong, dahil kasi sa ano nila, PCOS, yung mga may sakit, Yes. kaya sila they're gaining weight. Well, sana alam niyo yung mga struggles nung ganun. Well, ako, pwede niyo ako i-blame kasi yung aking kain talaga. What? Yun yung- Overeating talaga yung Okay, akin. okay. Wala akong PCOS eh. Wala akong anything para mag-gain yung weight. Katakawang ko lang talaga. Pero we have our own stories also. We Yes. have our own struggles Challenges. also, challenges. Pare-parehas lang tayo. So, I think the best thing talaga is respect each other. Mhm. Hindi lang self-love, respect each other. Kasi, may kanya-kanya tayong buhay. Respeto nyo na lang, mahalin nyo na lang din. At kung wala rin kayong magandang sasabihin, then shut up. Tama. Na yun, wag na kayong magsalita. Kasi dati, alam mo yung lagi natin naririnig, kung wala kang magandang sasabihin, wag ka na lang magsalita. Yung parang lagi mo na lang siya naririnig, so hindi mo siya masyadong iniintindi. Pero kapag inintindi mo siya on a deeper level, parang, shit, oo nga, manahimik na lang ako. Kasi ngayon, ang bilis sa mga tao mag-comment eh. Parang mag-comment lang sila ng, ang lagi ko kasing nakukuha is, konti na lang buhay mo. Yung parang, masasabi nyo lang yan, goods na yung day nyo, okay na yun. Kasi parang kami, naapektuhan kami kasi parang mapapaisip kami na, tangina, bakit nila sinabi yun? Bakit nila sinabing konti na lang yung buhay ko? Alam mo ba, ito si Kevin. So, sobrang praning ni Kevin. Sabi niya sa akin one time, Babs, pinagtanong ko sa mga nurse na kung ilan ang lifespan ng mataba. Tapos, ano sabi niya? Bakit mo tinatanong yung mga ganon? Curious lang ang Gago bata. talaga. Tapos sabi niya, ayoko kasi mamatay ka. Sabi kasi sa mga comments, konti lang buhay nyo. Sabi ko, pagpapaniwala ka kasi sa mga yan, kung namatay, di namatay. Anong magagawa natin? Sabi niya, magpapayat ka na kaya. Sabi niya, hindi naman ako sa katawan mo. Gusto ko lang humaba yung buhay mo. Sabi ko, wag kang ganyan kasi may mga payat na konti lang din yung buhay. Di naman, That's true. Pag kinalabit ka ni Lord, siya naman oo, bahala. pag talagang balik. Sa atin, di ba? Wala naman sa atin yun Wala ka talagang say doon, Wala te. kang Pag say si Lord dun, talaga yung kumalabit sa'yo. Pero it's inspiring yung mga pinagdadaanan mo and what you fight for and being a role model at such a young age, di ba? Iba rin yung obstacles that you had to go through. But with now, important din yung mental health. Dati hindi Yes. din siya ganoon ka Yes. pinag-uusapan. What's your say with regards to your growing up? Iba kasi yung kinalakihan mo. Napapaisip ako kung sabi niya, growing up or growing Sabi big? ko, gumagano lang ako. Ano yun? Growing Baileys. up lang. Growing up. Alin doon yung sasagutin? Magkaiba yun. Growing up, di ba? Kasi magkaiba-iba yung laban mo. Yes. Totoo yun. Noon kasi, parang, ang napagdaanan ko, alam naman ng lahat yan. Parang kailangan ko kumain sa CR para lang makakain because nabully ako ng malala sa school. Ngayon kasi parang, masyado na natin, tanggap natin ang mental health. Dati kasi, di ba, ang lagi nila isip, baliw yan. Baliw yan, hindi. Or wala yan. Wala yan, kaartehan lang yan. Oo, No. di totoo yan. Alam mo, totoo siya, hindi lang natin na papansin noon kasi hindi naman natin binibigyan ng pansin. Pero right now, ang dami kong kilala na parang they're struggling mentally. Okay sila physically. Actually, I have, hindi ko sasabihin ko sino, basta, a very close sa akin na super, super okay siya physically. Lagi siyang nasa ER, pero super okay siya physically. Walang makitang mali. Tas mental health yung niya. Kaya siya nagpapalpitate, kaya siya nahihirapan huminga. It's mental health. So, ngayon ang masasabi ko kapag ka nakaramdam kayo ng feeling nyo, there's something bothering you or like, feeling nyo hindi na lang sa physical to, it's mental. Magpa-check kayo. It's very important talaga. Yeah. Was there ever a time na mabugbog yung mental health mo? Always. Always yan. Meron din ako time, actually recently lang sabi ko sa kanila, sa mga friends ko, kasi sila laging sumbungan ko. Sabi ko sa kanila, parang di ko na makontrol yung emotions ko. Parang kailangan ko nang magpa-check. Tapos, supportive sila.
Supportive sila. Parang, sige Bab, samahan ka namin. Ganyan. Sa sobrang supportive nila, sabi nila sila din daw. Sila na rin. Sila din daw. Sabi ko, Wala namang masama eh. mag-iba-iba naman tayo ng doktor. Baka naman magsumbungan lang tayo sa mga tayo-tayo pala yung problema ng isa't isa. Pero ayun, ako, I'm trying, pero hindi pa ako nakakapagpa-check. Hindi pa ako nakapagpa-check kasi parang hindi pa ako ready marinig yung totoo. Though alam ko naman na, parang alam ko sa sarili ko na alam ko alam kong ito yon. Hindi lang ako ready marinig siya sa expert na parang pagkatotoo na parang, oh shit, baka mas lalo kong bumigay. So sabi ko parang, sige, tatry ko munang pakalmahin yung sarili ko kasi I have my family and friends. Of course naman sa mga mental health din natin, ako naniniwala ko na malaking tulong din talaga ang support system natin lahat. So hangga't kaya pa naman ng support system ko, siguro dun muna ako. Siguro pagka hindi na talaga kaya, parang sasabog na rin yung utak ko, of course magpapacheck ako. And sana kayo din, wag nyo isang tabi ang mental health kasi guys, ang daming nawawalan din ng buhay because of it. So, I think mental health also is pretty subjective. It's parang kailangan, kilala mo rin yung sarili mo, kung anong mga kailangan mo, yung needs mo, know yourself better. And when you love yourself better, you're able to respect other people better. Yes. Diba? Lesser chances for you to put out hate siguro and to bash other people or to give negative energy out in the world. Pero sa support system naman, ano yung dapat merong mga characteristics yung support system mo para masabi mong you're with the right support system? Feeling ko, pagramdam mong may kakampi ka. For me, super important nun eh. Pag alam mong may kakampi ka sa lahat ng gagawin mo sa buhay, that's very important. Nakakaano siya, nabibigyan ka kasi nila ng assurance na parang, okay, mali yung ginawa mo, pero ito yung pwede mong gawin. Hindi ka nila to-tolerate. Hindi ka nila ito-tolerate, pero bibigyan ka nila ng balance. Balance yung advices na mali yung ginawa mo, pero pwede mo tong gawin. Yung ganon, I think sa support system talaga, ang pinaka, ko dyan is my family. My family, my friends. Alam ko hindi lahat swerte sa ganong aspect ng life, but hindi lang naman family natin ang nandyan. We have friends. Yes. We have other people to rely on. So With people who are having a hard time sa buhay ngayon and marami silang challenges, hindi naman siya, it's pretty normal. Lahat tayo meron. We have our own set of challenges. Pero ikaw, what's your outlook when challenges come? Especially things na wala kang control. shit. Diba? Marami naman tayong ganun eh. Siya, teka lang. Wala kang control. Parang ngayon na. Wala na akong control. Di ko na alam. Ito problema na yun. Kasi diba, parang tayo, ang kinilakihan din natin, kailangan work lang ng work, diba? Paspasan, tapos kailangan we generate income, productive, tapos pag girls pa may certain oras ng may timeline. Yeah. 'Di ba? Pero ito may mga things sa buhay na hindi natin control eh. 'Di ba? Paano mo mas maintindihan na hindi nga dapat talaga lahat on time, not everything is under your control. Alam mo, medyo mahirap to i-absorb, pero Ate Dedma, pag di mo talaga kayang kontrolin. As in, ibigay mo sa world, like, pakawalan mo. Ang hirap nun, alam ko mahirap, hindi siya madaling, hindi ganito, ganyan. Kung hindi mo talaga control din, huwag mong problemahin. As in, mahirap siya i-absorb na hindi mo mapoproblema. Pero kasi ako, tinuro sa akin ni Kevin, kung di mo kayang baguhin in 5 seconds, huwag mo nang problemahin. Sabi ko sa Ganda kanya. nun ah. Kaya hindi ko na pinroblema yung weight ko. Hinayaan ko na lang. Sabi ni Kevin, mali na naman ako ng advice. Isa na nakatulong eh. Sabi ko, Kevin, hindi natin mababago in 5 seconds to, so di ko na poproblemahin. Okay na sana eh. Pero yun yung inano niya sa akin. So parang ako, okay, hindi. Tapos parang hahayaan ko na lang kasi promise matatapos siya. Kung hindi mo naman makontrol, alam mo sa sarili mo hindi mo na makontrol, wala ka nang magagawa,
hayaan mo na. Yun na yun eh. Kailan nag-start yung mo? Art of Deadma na energy, 'di ba? Kasi alam mo superpower 'yan eh. Yung gano'n, yung iba nababaliw kasi hindi nila kaya yung idea na wala Yeah. silang control. Pero hindi gano'n yung buhay. Ako, kailan ba to nag-start? Siguro nung sunod-sunod talaga, actually last year to. Last year talaga was the worst. Well, hindi siya lahat naman worst. Of course, ang daming good things na nangyari last year. Pero yung mga problemang When you dumating, reach its oo, na-reach ko yung parang full tank ako nun. Na parang, grabe na to, ganyan. Tapos si Kevin nun sa akin, Babs, hindi mo naman problema lahat yan eh. Pinoproblema mo lang, ina-absorb mo lang lahat, hayaan mo na. So parang ako, nga. No. Tapos nung hinayaan ko siya, nung hindi ko na siya naisip, alam mo, kusa siyang natatapos, kusa siyang nawawala. So parang, okay. So parang after last year, siguro nung nag-2026, lahat talaga ng hindi ko na kayang kontrolin, dead man na sa akin lahat. So parang, bahala kayo dyan. Kakain na lang ako. Yun na lang ko. Ganon ka parang i-let go mo na lang. Inilelet go ko na, pinapabahala ko na sa world. Yes. Ganyan. Okay, so with your journey sa pagkikilala pa sa sarili mo, kasi it's a long journey. All of us naman, hindi naman natin masasabi na okay, I'm at my fullest form. Dapat laging Yes. may growth, 'di ba? Yes. And you seek your maximum potential. Mm. Ikaw ba parang, what is it that you still want to become? May mga gusto ka pa bang i-achieve? Siyempre, looking ahead. Of course, I want to become a mom. Yan yung nililook forward ko talaga na, ano naman kaya ako kapag mother ako? Kasi 'di ba parang may mga certain level talaga pag, I don't know, sa guys din naman siguro and sa amin naman sa mga girls is, of course, first is, pag teenager mo, work, Yes. pagkakaroon ng boyfriend, marriage, and then being a mom. Family. Yun parang yun na yung last yung being a mom. So parang ako, Nandun ka na sa chapter na yun. parang andun na ako, excited na ako maging mama. Excited na ako maging mama. May tumawag sa aking mama. Si Sisig kasi arf lang yung alam niya, hindi niya ako matawag na mama. Our family kasi alam niya. Ang tawag nila sa akin, mami. Boss! Parang iba yun. Inaasar ako nila, Kevin. Tomboy daw ako kasi nga hindi ako nagbo-boyfriend. Sabi ko, I love LGBTQIA+. Nandyan ako sa plus eh. Plus size. Ibang plus yun. Di ba pala yun? Hindi, I mean, sabi ko, I love all of them. Kaso straight talaga ako. Sabi ko, hindi talaga. Sabi ko, kung tomboy naman ako, magsasabi naman ako sa inyo. Kaso hindi talaga, gusto ko talaga nung nung ganon. So, ayun, tawag nila sa akin, mami. Pero paano ka napunta dito? Tingin mo, how did you get here na ito yung next chapter ko? Maybe because I'm aging. Tsaka lahat siguro ng nakapaligid sa akin nagiging mama na. Yung mga kabatch mo ba na parang, uy, lahat sila may anak na. Tapos ikaw, what's next for you? Mapapaisip ka, ako, ano na ako? I mean, nandito na ako sa part na nagdalaga na ako, nagka-boyfriend na ako, nagka-work na ako, na-enjoy ko na yung mga pinaghihirapan ko. So parang, ano next? Tatanda ba? Okay, nag-start siya kasi natatakot ako mag-isa. I know hindi dapat siya sagot na mag-anak kasi natatakot ka mag-isa. No, hindi naman yun, hindi yun yung ganun. Baka ma-misinterpret niyo na naman, ma-Kevin 2.0 niyo ako dito Hindi, parang gusto kong magkaroon ng someone na parang ako. Yung gusto kong may makasama in life. Hanggang mawala ako sa mundong to at siya yung magtutuloy kung ano yung nasimulan ko. Yeah. Ang basa ko sa ganyan, yung people that are so ready to be parents, gusto maging mom, gusto maging dad, sila yung tipo na they just have so much love to share. Yes. So much love to give, na gusto nila siyang mabigay to someone into something that is bigger than them. Ganun.
mas malaki yung anak ko sa akin? Hindi. Grabe naman, Sabi nak, na eh, wag ka sabi naman na na magpalaki ng ganito. Hindi yun yung point ko. Something bigger or something bigger. Basta Yeah. yun. Bigger purpose. Totoo naman. A bigger Totoo purpose. naman. Totoo naman. Kasi talagang parang ang hirap naman ibigay nung love na kaya ko ibigay sa mga manloloko lang. Diba? So parang, gusto ko sa anak ko. At saka iba yung, alam mo ang mga napapanood ko pa, sabi nila, kapag may anak ka, merong isang taong baliw na baliw sa'yo. May isang taong kakampi mo forever, na ikaw lang yung mahal niya. Masarap kaya And sa vice feeling. versa. Vice versa, diba? Na balyo ka rin. Yes. that. So, ang sarap sa feeling nun. Gusto ko na rin maging mom. Pero ayokong maging wife. Yet. Ayoko pa talaga. Ayaw mo? Hindi talaga nag-open yung door Wait na lang yun. okay. Let's paint a scenario. Okay, you and Kevin eventually do have a kid. Yeah. Or two twins, sabi mo pa nga if ever gusto mo. What if someone knocks in your life, tapos, gets where I'm going, na biglang may gusto kumatok sa puso mo. Tapos he's the man of your dreams. Tapos dumating siya ng ganun yung setup. Laban naman, okay naman. How do you... Kasi may ganun possibility eh. Napahirapan mo ako! Diba? Tapos, sabihin mo, ayaw mo maging wife. Pero paano kung sa kanya Tapos naging rin lahat? housewife ako. Diba? Well, I guess, Pag dumating na lang doon. Pero open ka sa ganun. let's cross the bridge when we get Yeah. there. Yeah. Kumbaga, your heart is still open naman. Of course. I'm still open. Kaso, ang dami lang, kapag parang nandyan na, parang mapapaisip ka na, sa una lang yan eh. Sa una lang tayo masaya eh. Tapos, after nun, maglolokohan na. Tapos, sasaktan mo na lang. Nakakapagod yung ganong setup. Parang, sana may perfect na lang na tao na hindi ka sasaktan, di ka iiwanan, di ka lolokohin, ganun. Siguro dahil to sa mga traumang na pagdaanan ko, kaya ganito na rin ako mag-isip ngayon. Nakailang relationships ba tayo? Yes. Meron ako ditong mag-attest kung totoo siya. 2. Dalawa din. 2. Dalawa yung totoo, yung talagang alam ko sa sarili kong, okay. Nag-share talaga. Nag-share kayo ng talaga love. kami ng mga ano. Okay. Ano yung pinaka natutunan mo doon sa dalawang relationships na yun? Na ang relationship pala is commitment. Nakalimutan ko, takot nga pala ako sa commitment. Tas akala ko kasi pag nagka-boyfriend ka dati, wala lang, masaya lang kayo, may partner kami, lagi kang kasama, may kakampi ka lagi, yung ganun lang yung napipicture ko sa relationship. Hindi ko in-expect na, oh shit, there's struggles. May lokohan, may magsisinungalingan kayo, may magpapaalam ng ganito, bawal ka lumabas ng ganito. Hindi ko na isama yun sa picture. So ako parang, shit, ayoko nga pala ng commitment. Hindi nga pala ako ready for responsibilities na long term. So parang, ayoko pala. So kaya hanggang ngayon, naisip ko siya na, ayoko talaga. Hindi ko Baka di lang nag-work for you. Di naman, Baka. diba? Baka. Kasi alam mo, may dalawang relationship na talagang okay, nag-work. Naman. Masaya naman. Na-try ko rin naman yung mga struggles na pagdaanan namin and nalagpasan naman namin. Kaso yung commitment na, ganito yung thinking ko. Pag nakikita ko, shit, kasama kita sa kama ko buong buhay ko. Katabi kita buong buhay ko. Wala akong alone time. May ganun ako. So parang, ayoko. Gusto ko may alone time ako. Paano kung naging asawa ko pa sobrang clingy, gusto lagi kami magkasama. Parang, shit, ayoko nun. Dapat meron pa rin akong me time. Ayoko nung ganun. Ayoko. Baka sobra kong minahal na talaga yung sarili ko. Sobrang self-love na to. Kaya parang wala nang... May ganung setups naman. Alam mo, if I stand corrected, tama sa Korea ata or sa Japan, meron uso yung separate rooms and separate beds ng mag-asawa. So kumbaga may ganung practice din. Pero kasi sa culture natin mga Sa atin, Pilipino, oo, hindi. ganun Hindi siya tanggap. Tapos parang, pag nangyari yon yung lalaki, may chance magloko. Or yung babae, of course, hindi lang naman natin alam kung sino. 'Di ba? So parang, So ganun yung mga hindi ko pa alam worries talaga mo. siguro kaya ng ganong commitment. Baka siguro ang for me is hindi Pinoy. Yan Yeah. pala yun. Baka- Pala yun. Doon pala tayo. Yan yung gustong tumbukan eh, no? Hindi Pinoy ang Ang dami for me. nating sinabi. Yun lang din pala. Kaya pala punta New Zealand din ko eh.
Okay. Kaya nga ako mangingibang bansa, maghahanap din ako doon ng ano. Ano bang hanap ni Yobab sa lalaki? Honestly, wala naman. Wala naman. It's not about the race or anything. Wala naman. Gusto ko lang talaga nung hindi nagloloko. That's it. Yun lang yun. Hindi nagsisinungaling. Yun na yun. Tas ire-respect yung me time ko. Ganun lang. Well, on behalf of the loyal guys out there, Wow! we may not be many, but we are a good few. So, mahanap mo rin siya. Alam mo na panood ko, Sagittarius ka. Sag ako, yes. Ikaw, Lahat ng ex ko Sagittarius. share. Okay. Parang nawala yung ano ko doon. Nawala yung swag ko doon. Okay. Pero okay lang Oy, yun. pero Hindi lang- sobrang sarap nyo magmahal. Yan. It's just that About- meron kayong puta bukas di na kita mahal. May ganun kayo, parang mahal na mahal kita ngayon. Pagising ko bukas, ayoko na sa'yo, break na tayo. Paano ko? Paano ko nagmamahal pa? Sa kanino ko to ibibigay? Yeah. May ganun. So parang may ganun kayong ugali mga. I don't know if ganun Hindi, ka ako din. baka sila lang. Pero ako... Wow, okay talagang lang naman perfect talaga. Pero gets ko yung hindi makakommit. Like, I'm at this point in my life also na parang ang daming components ng buhay na hindi mo pa masabing stable. Yes, di Na ba? Parang, teka lang, i-figure out ko muna yung mga ano, Oo. bago ako mag-commit ng fully sa'yo. Tama. Parang ano, hindi lang siya enough na even though lahat ng category sa buhay mo, okay, ready ako mentally, physically, let's say financially, okay din siya, okay din yung family mo, and maganda yung, hindi ibig sabihin lahat yun okay, you jump. Parang gets, parang there's still so much to consider. Agaya yan, you still want to travel alone. and you want- Yes. Paano mo magagawa yun kung... Yes. I mean, pwede siguro for some in certain situations and scenarios, pero kung di ka ready pa i-let go yung long-term goals mo, I guess, or yung mga Hindi what-ifs talaga. mo. Oo. Parang hindi. So, ganun ka din, same tayo. Right now, oo. Parang No? hindi pa muna. Hindi pa muna. Pero ang rule ko lang, if I'm swept off my feet, na talagang di ko alam, di ako mapakali, siguro pwede pang, siguro, di mo rin masasabi. What if may na-meet ka, and lahat talaga nag-click, all of it. Yes. And timing also. I think timing is the... Well, di naman din ako nagko-close ng doors. It's just that right now and not soon, Mm. ayoko. Hindi Not talaga. yet. Not yet. Maybe, Oo. we don't know. Ang sarap kaya pag dumating lang siya ng unexpectedly. Tama. Parang, Let the natural course lang ng buhay. Yes. Diba? Flow. Yung Organic times, encounter, no? Organic encounter. Yes. Yung times na nagkaroon ka ng relationships, meron ding heartbreaks. Of course. Paano mo na-experience yung heartbreaks na yun? Hoy, ang lala. Paano ka Malala talaga. Nung huli, yung nag-cheat sa akin, yung kinwento ko din sa'yo. Binalikan Alam mo mo ba, 2 weeks akong hindi ko, binalikan. Pero wala na ngayon. Radical, 1 year radical. na wala. Radical. Tapos, alam mo, 2 weeks akong, di ba, sobrang hilig ko kumain. 2 weeks akong hindi kumakain. Ang kinakain, isang kutsara lang. So, okay na ako sa day. Ganun kalala, ganun siya kasakit. Kaya pala sinasabi nila dati, pag na broken hearted yan, papayat yan. Kaso hindi. Mas nanaig pa rin yung pagkain. 2 weeks lang ako hindi kumain. Hindi naman kaya ilusto na 2 weeks. So, doon masabi kung wala kang appetite, wala kang gana. Yes. Same Ano time talaga mo. siya? Ang sakit-sakit talaga. At saka literal na masakit yung puso mo. Hindi siya hindi siya hindi siya yung saying lang na ang sakit ng puso ko. Hindi. Literal na parang may kumikirot sa puso mo na, teka lang, saan to? Anong gamot dito? Wala. Mag-move on ka lang talaga. So, hindi pa ako expert pagdating sa ganyan. So, I don't know pa how to deal with Paano ka nag-move on do? Ano yung parang masasabi mong naging steps mo or naging sistema mo sa sarili mo para Alam mo, tuloy-tuloy siya? wala akong sistema. Ang ginawa ko, nag-stalk pa din ako everyday. Hanggang sa nagsawa. Hanggang sa wala na ako mapurat. Magsasawa ka rin eh. Magsasawa ka talaga. Pag sasawaan mo siya, promise. So parang, ayoko na sa'yo. Bahala ka dyan. Wala naman ako napapalasin. Hindi naman tayo magbabalikan anytime soon. Ang tawag pa nila Kevin dyan, pag broken hearted ako, ganito sila. Oh, magjo-duty na naman tayo. Kasi ganyanan sila. Si Kevin muna kasama ko ngayon. Pag pagod na si Kevin, Breaks, ikaw naman, punta ka dito kayo, babuwi muna ako. May ganun sila. Duty ang tawag nila sa akin sa ganun. Kasi iyak lang ako ng iyak. Sobrang iyak lang ako ng iyak.
Tapos wala akong gana sa Ano sinasabi mo sa sarili mo nun? Yung pag umiiyak ka? Wala lang, iyak lang ako. Ang sakit, sobra ng sakit. Paano to? Ganyan. Tapos sila nun, Babs, kain ka na lang. Pinakain pala. Ang comfort food mo? Ice cream. Ice cream? Ano Yes. flavor? Ano yun eh? May certain sorry, hindi kasi talaga ako kinuha nito. Pero sige, sasabihin ko, McFlurry. McFlurry. Si Kevin, pag may problema ako, alam niya pag may Dalag ka problema nga ako. daw ganyan. niya. Parang Yes, ganun one time. alam mo yan, bigla na lang kakatok or Ay, magdo-doorbell. ko pala nagkwento nun, oo. Bigla na lang siya magdo-doorbell, tapos may dala siyang donuts tsaka McFlurry. Tapos kapag may problema ako, tapos wala siya sa tabi ko, kung sino yung kasama ko, magsasabi siya, bilan niya si Yobab ng McFlurry. So, yun ang comfort food. Baka naman, no? Baka naman, McDo. Baka naman, Makdo. Baka naman kasi. Ang dami ko ng problema na kayo yung kasama ko, ano na. Okay, so, si Kevin, yan, si Bricks, lagi mo sila nababanggit. Mhm. Ikaw ba, paano mo madescribe din naman kung paano ka mag-support sa friends mo? Ay, shit. Siya naman, di ba? Tinanong ko rin to kay Narcissist pa Kevin. Tinanong ko rin yung kay Kev eh. Ano bang, ano Mhm. niya? Parang ata siya eh. Service din. Ma-service Yes. si Kevin. Ako din, ganun. Maano talaga ako, kapag nurturing kasi ako para siyang nararamdaman mo kung ano yung kailangan nila. Tapos ibibigay mo na lang. Kung kailangan nila ng support, kung kailangan nila ng ganito, ng ganyan. Ganun ako. Para rin akong ang love language ko na ginigive naman is acts of service and gift giving. Doon talaga ako. Tapos, ayun, nandyan din ako palagi. Hindi ako nawawala. Pag kailangan nila ako, nandyan ako. At saka ako pinakamabilis mag-reply sa aming lahat. Once, kasi lagi ako nasa cellphone ko. Kapag gising ako, once na nag-message ka, nakita ko, ano agad yan? Re-replyan agad kita, wala pang 1 minuto. So, hindi lang ako magre-reply. Siyempre, pag tulog ako, tsaka naliligo ako. Uy, underrated yun. No? Underrated quality yun. Pag nagre-reply ka agad yung kaibigan mo. Yes, hindi lang ako nakapag-reply agad sa'yo. Okay lang. Hindi ko talaga nakita. Honest mistake talaga. Nandito na siya. Pero importante din kasi yun that people are there for you ng Yes. even in your highest and your lowest Yes. points. And I have this saying also na take care of those na nandyan sa'yo pag nasa mababa ka at your lowest points, but also appreciate more the people na nandyan sa'yo during your wins. Yung hindi Yes. pinagkakahit yung palakpakan. Yes. Support you. Those are, I feel like, mas quality friends. They just Yes. want the best out of you. And you're the best version of yourself. And kung hindi mo napapakita yung best version ng sarili mo sa friends mo, wala ka sa tamang group of friends. That's true. Nagkaroon ba ng time na na-realize mo na, oh, this is not my friend group or hindi ko to people or hindi ko siya friend? Oo naman. Diba? I mean, like, we all experienced that. Pero Yes. heartbreak din yun, Form of Sobra. heartbreak din yun. Alam mo ba ako, for me, mas masakit ang heartbreak ng friends Sinabi kesa rin sa yun ni Kevin. relationship. Like, yung sa relationship, baka kaya ko pa mag-move on eh. Pero yung sa friendship, kasi parang, alam mo yung araw-araw mo siyang igigrieve. Na talagang kahit lumipas man yung panahon, mapapaisip ka na, what if we're still friends? Kasi yung relationship, madali siyang ipas na parang, okay. Yung next relationship ko naman, ganito yung naging okay. Pero yung friendship, para siyang there's something, or baka, ewan ko hindi ko alam kung paano kayo, hindi naman siguro lahat. Pero ako, grabe kasi ako mag-treasure ng friendship. So parang kapag kayo nang nag-break apart, so parang, tangan ang sakit talaga. Iba talaga yung sakit. Para ka kasing nawalan din ng family member. Ganon yung sakit for me. Kasi tinuring mo yun na na pamilya mo. Minahal mo ng walang label. Mahal mo lang siya. Genuine lang yung pagmamahal mo sa kanya. Tapos bigla kayong magbe-break apart. Sakit nun. But there are friendships also that aren't entirely built na tumagal. People come and go, sabi mo nga, some barkada mo ng high school, may mga friends din na kasama mo lang pag to the good times, mga Yes. inuman, or sa mga galaan. Yes. May mga friends din na at 3 a.m. kaya mong tawagan, pupuntahan ka. And yung point naman nun is that basta you have certain friends and all,
shades of the rainbow, Yes. ano ka na, you're already lucky. Yes. And hindi mo dapat, I believe, hanapin sa isang tao lahat yun. Oo, be. Kasi paano naman yun? Hindi kaya ng isang tao. Di ba? yun Hindi kaya ng talaga. isang tao. I think yun yung misconception din. Yes. Pag best friend mo yung isang tao, pag close kayo, hindi lahat ng kailangan mo sa buhay or hindi yung mga needs mo mabibigay lang isang tao lang. Alam mo, Isang sobrang friend. lucky ko na ang best friend ko na kaya kong tawagan at 3 a.m. at alam kong sasagutin niya is my mom. It's not my friends, it's my mom. Alam kong anytime tumawag ako dyan at 3 a.m., 4 a.m. or kung gaano ka madaling araw, magkaiba man kami ng oras, sasagutin niya. Paano mo ma-describe yung relationship nyo ni Mama. Sa amin ni Mama, relationship namin, ano ba, growing up, hindi na, super, kasi si Mama tough love. So, hindi namin na madalas nasasabi yung I love you. Ganyan. Neto na lang nung nasa ibang bansa na sila. Parang doon na lang. Pero alam mo yung ramdam mo yung pagmamahal niya sa'yo. Ramdam mong nandyan siya always for you. Kahit nag-work siya noon, kahit busy siya, pero ramdam mo yung love niya everywhere. Napaparamdam niya kahit wala siya. Ganon yung relationship namin ni Mama. So parang best friends din kayo. Best friend din kami ni Mama. Pero hindi, alam mo ang tampo sa akin ng mama ko, hindi kasi ako ma-call. Ma-call ako, pero hindi ako nag-i-initiate ng conversation. Kahit kanino. Gets ko yun. Kahit kanino talaga. So, parang ang mama ko itong anak ko hindi ako tinatawagin. Tatawagan lang ako pag kailangan ng pera. Parang ganon. Pero may mga conversations, pag tumawag naman, syempre sobrang tagal din nung calls, pero hindi lang everyday. Kasi meron akong part sa akin na ayoko nakaka-istorbo kahit sa parents ko. So, may ganon akong relationship. Panganay ka ba? Middle child. Middle, okay. Pero gets ko yun, na parang ayaw mo rin na makaabala sa parents. Yes. And I think the biggest form of love na pwedeng ibigay ng anak sa parents is yung hindi ka nila aalalahanin. Yes. Yeah. So, yun yung the best gift that you can give. Yes. Yung alam nilang, okay, safe ang anak ko, kaya niya to. Ganon din ba yung perspective ni mom sa'yo? Not sa hindi sa health. Kasi si Mama super worried talaga siya sa health ko. Kasi lagi siyang, alam mo ba, simula bata ako, lahat na ata ng pagpapapayat na gawa na namin. Ano yung mga pinupush for niya sa'yo? Like lahat ng diet sa market, nagawa ko na. Ano yung para try mo? Cohen diet, Marie France, pinaconsult niya na din ako for lipo. Hindi lang nag-work kasi kailangan ko pa magpapayat bago ko ilipo. More payat pa. Hindi pwedeng ilipo yung ganito kalaki. Bariatric surgery, I don't know if you heard about it. Bariatric surgery is yung papalitin yung bituka mo kasing liit lang na egg. Tapos papayat ka talaga ng drastic. Pero ayoko nun. So parang sabi ko sa kanya, Mama, hindi magpapapayat na lang ako. Tapos panakot niya sa akin yun. Pag hindi ka pa talaga nagpapayat, papakidnap kita, tapos nasa operating room ka na. Tapos ang papa ko naman, Papa ano niya daw, ano yun, Papa sinulid niya na daw yung bibig ko para di na ako makakain. Grabe tinahina, no? Ayun, papatahi niya na yung bibig ko. So lahat tinry nila Mama. Alam mo, doon sila super supportive talaga sa akin. Super supportive ng parents ko when it comes sa gusto ko. Kasi 8 years old pa lang ako, sinabi ko sa kanila, gusto kong maging singer. Magbo-voice lesson ako. So, voice lesson ako. Magaling ka daw magsulat, sabi ni Kevin. Siya yun. Ngaw-ngaw siya. Hindi, sabi ko, tinanong ko siya mayroon ba sa friends mo, musically inclined din, ganito, ganyan. Sabi niya, hindi daw. Hindi daw. Pero pinatry ka daw niya ata magsulat or ano, parang marunong ka daw mag-compose. Hindi! Sinabi niya Kevin, at sino yun? Parang may pinakita din daw. Tinanong ko siya kung pinapakita mo rin ba yung mga songs mo sa kanila. Siya, lagi niyang pinapaninig sa amin. Siya talaga ang pinaka-talented sa amin, si Kevin talaga. Alam mo ba, siya ang isa rin sa tumupad ng isa sa mga dreams ko. Magkaroon ng sariling kanta. So, ginawa niya ako ng kanta. Wow, anong song? Oh, hindi mo narinig. Hindi ko pa naririnig. Hindi ko alam para Chubby sa... Girly.
Seryoso ba? Ang title. Ay, hindi pa naririnig. Mamaya paparinig ko Sige, sa'yo. Chop. Kasi iba yung pinopromote niya nun eh. Yeah, Pag-beach yung siya. kanya, yung Alon. Yeah. Meron siyang ginawang kanta sa akin na chubby girly yung ano. Ang galing niya kasi parang sabi ko dati, sana magkaroon man lang ako ng kahit isang kanta man lang. Tapos meron siyang ginawa, ang galing niya. Tapos siya yung nag-compose siya lahat. I love you, best friend. Napapa-I love you na lang sa best friend. Platonic relationships yan. Yes. Uso-uso kasi. Si Tino ko rin si yes. Evan. Anong take natin doon na kailangan may label porket opposite sex ang yung friend mo or yung kausap mo. Alam mo, yun nga yung, kasi siguro nakasanayan nga natin, di ba dati naman, di naman din uso yung platonic. Oo Basta, nga eh. magkasama babae at lalaki, ay, magjowa yan. Kaagad, no? Bakit ba No. ganun? May na agad na, hindi ba pwedeng mag-best friend lang Yes. talaga? Ang opposite sex, bawal ba yun? Growing up, ang mga best friend ko halos lalaki din. Hindi ako masyado nagbe-best friend ng babae. Ang isang best friend ko pang babae, parang tibo pa. Pero may pamilya na yun. Pero yung galawan niya, alam mo yung sobrang angas niyang Yeah. babae. Boyish. Ganon yung ko. Kasi parang, di naman sa less drama. Kasi pag girls, di ba, sa girls kasi kapag magkakasama ang mga girls, alam mo yung mga emotions ng mga babae na parang nagkakasama-sama tapos lahat nagsasabukan. Nagka-clash. Parang, shit, parang hindi ko pa ata kaya yun. Pero may mga friends ako na lahat kami girls. Pero hindi ganun kasi pag ako kasi kasama, ayoko talaga ng topic na seryoso. Allergic ako sa seryosong topic talaga. Like lahat talaga, kahit umiiyak ako, masasabihan ko pa ng kahit na anong katarantaduhan niya. So lumuluha ako, tapos bigla akong tatawa. So hindi talaga pwede sa akin ng mga seryoso. Kaya gusto ko pa, ayon pa, if ever magkakaroon man ako, ang type ko sa lalaki, gusto ko may humor. May sense of humor talaga. Kasi kung hindi siya funny, ligwak. Iligwak, no? No. Ano siya sa'yo? Deal breaker. Yes. Parang kapag seryoso ka, anong gagawin natin dito? Dalawa. Okay, so, kasi sa culture ng Pinas, uso nga, sabi nga ni Kevin, yung love teams. Uso kasi love Yes. teams, uso yung mga chismis and pinapares yung mga ano. Yes. Pero, hindi, ano yung tingin mong dapat natin maintindihan when it comes to friendships, that there shouldn't be labels and there shouldn't be standards, diba? People are friends because okay sila tagay, yeah, and that they're Yes. friends. And yun nga, kasi parang lagi ata, ano yung pinaka na experience mo with na pinapares kayo lagi ni Kevin? Meron ba? Actually, sa lahat ng makakasama ko, lagi nang sasabihin, ay, sana kayo na ikasal. Sana magkaanak na kayo. Mga ganun, parang, hindi friends lang talaga. Kasi di ba mararamdaman mo yan sa inyong magkaibigan na swak na swak kami nito pero hindi ko aasawahin to. Hindi ko jojowain to kasi parang hindi talaga. Hindi mo siya nakikitang ganun. I think ang kailangan natin maintindihan doon is intindihin nyo. Itindihin nyo na lang. Intindihin nyo at saka huwag kayong mang-judge. Less Yun. judgment siguro kasi ganun talaga eh. Nangyayari na siya. The world is changing talaga. Siguro kung hindi man nakasanayan noon, I think kailangan natin i-adapt ang change. Anong klaseng friend ka pag nagkaroon na ng two things? Anong klaseng friend ka pag ikaw na yung may jowa, tapos ikaw ba yung tipong naging absent na sa mga ganap na mga friends? Or two, ano ka rin klaseng friend pag may jowa naman na yung friend mo? First, kapag ako yung may jowa. Ikaw ba yung nawawala bigla sa di na naman natin makakasama Well, hindi to? naman. Pero nagsasabi ako. Nagsasabi ako sa kanila na, oy, Monday to Friday lang tayo ha, kasi yung weekends, bebe time ko yun. May ganun naman ako. So, hindi ako na yung nawawala. Tapos kapag sila naman yung may boyfriend, di ba nga hindi ako mahilig mang istorbo. So, walang problema din. So, parang kapag sila yung magyaya, okay, let's go. Pero hindi ako yung nakikisali, yung mahilig maki-third wheel. Hindi rin ako mahilig makialam sa relationship ng mga kaibigan ko. Pero best friend ko din yung mga karelasyon nila. So puta, ang dami ko ng best friend kasi ang dami ng mga naging jowa. Kung sino-sino na. Ang dami ko na in-unfollow sa IG.
Oo, syempre unfollow yun, di ba? Pag Yes, yung syempre tropa kapag mo. nag-break sila, unfollow ka na, di na din tayo friends. Ano mga sinasabi mo naman pag may nagsisik ng advice sa'yo in terms of relationships? Are you the type na eto yung ganyan ka magbigay ng piece of advice? Ikaw ba yun? Or ikaw yung parang iwanan mo? Dapat di ka ginaganyan. How do you Both. both? Both ako. Pero alam mo, sabi nila, alam mo, magaling ka magbigay ng advice, no? Pero pag ikaw na yun nandun, wala Oo ka na. nga eh, ba't ganun? May mga Diba? ganun. May mga Hindi ko rin magaling alam magbigay eh. ng Parang advice. pagka wala ka din siguro doon sa situation, madali eh. Madali talaga magsabi na ganito, ganyan, ganyan. Pero kapag ka nandun ka, nakakatanga talaga. Mm-mm. Nakakabobo talaga siya. Ano yung pag in love ka, paano mo how do you describe being in love for you? Oh, Sarap magmahal eh. No? nakakamiss. Pag in love ako, sobra akong baliw. Baliw. Baliw talaga ako. Like, sabi ni Kevin, paano mo magmahal? Bobo daw. sabi ni Kevin. Sabi ko, paano magmahal si Yoba? Guys, napaka-bobo. bobo talaga akong Sabi niya. Promise. Bakit mo naman nasabi yun? Bakit niya nasabi yun? Ano ako sa pag-ibig, bulag, bobo, tanga, lahat ganun. Kasi lahat willing kong gawin para dun sa taong mahal ko. Lahat i-give up, lahat ano. So tanga talaga. Hindi talaga ako nag-iisip pagka na-in love ako. Kaya rin siguro takot ako ma-in love. Kasi kaya kong alisan lahat basta para dun sa mahal ko. Masama ba yun na sumobra? Yes. For me, yes. Kasi totoo naman magtira ka para sa sarili mo. Kasi paano pag iniwan ka? Tapos wala ka na. Start from zero ka. Tapos siya, continue lang. Kasi sinamahan mo siya dun sa ano niya, sa journey niya. Tapos ikaw, balik ulit. Para ka na namang bobo. Mm-mm. Pero yun na, natuto na ako guys. Hindi na ako ganun. Hindi na rin ako clingy. Sa sobrang pagtuto ko, ayoko na ng kahit na sino. Nahiya. Natatakot na tayo. Yes. So, hindi rin siya, yung commitment mo is because of trauma or because unready ka rin? Both din. Both din. Both talaga. Trauma, syempre, andyan. Kaya ako naman naiisip yung mga yun kasi pinagdaanan ko siya. And unready in terms of ang dami ko pang gustong gawin mag-isa. Yeah. Kasi, di ba nga buong buhay ko, laging may kasama. So, parang ngayon ko lang ma-enjoy yung sarili ko na, ako lang mag-isa. Saan galing tong ambition mo? Where do you think that, because ambition dati, it's looked down upon, pero mababa yung tingin ng tao pag sinabing ambisyoso ka. Pero ngayon, the bigger your dream, that should be okay. Diba? Anong say mo with being ambitious? Ako, good. Dapat lang, Good, diba? very good. Maging ambitious ka kasi alam mo, lahat ng dreams natin, kaya naman tayo nagdi-dreams kasi we feel like it's gonna make us happy. And I think that's the most important thing in this world is to be happy. Alam mo, yan din ang tinuro sa akin ng parents ko. Whatever you do, you should be happy. So parang kung hindi ka napapasenyan, leave. Yan siya. So sa lahat ng gagawin ko, dapat happy ako. Kung mag-aambisyon man ako ng malaki, kung sa tingin nyo, mababa yung tingin nyo sa pagiging ambisyon ko, that's your POV. Pero sa akin kasi ang POV ko, this one will make me happy. Yeah. So it's very important to me. How do you define yung success? Wow. Diba? Maganda yun. I mean, like, we all have our own definitions of success, diba? Subjective siya. And nakausap ko nga si Tito Mikey, sabi niya, hindi ka dapat nagko-compare ng success. Yes. Sometimes, yung success sa ibang tao is raising a family, diba? Some is in their career. Parang how would you define yours? Ako simple lang. Success for me is when you're happy. And when you're truly happy. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, na masaya ka. Family, friends, work, life, happy ka, you're successful. Yun na yun. Yun lang yung definition ko talaga ng success. Kasi, imagine kung maabot ko lahat ng dreams ko tapos I'm unhappy, I'm not successful. Hindi siya. So,
Ako talaga, ang ano ko in life is always be happy. Jollibee, baka naman. Kung sino-sino ng tinap na Pwede naman brands din, dito. di ba? Bakit nga naman hindi? Diba? Oo. Diba kaya nga laging bida ang saya? Bida ang saya. Diba? Kasi Tama. dapat lagi kang masaya. Sino bang ayaw ng masaya? Mm-mm. Ayun. So for you, ang success, hindi siya sa achievements No. or sa accolades. No. Hindi siya sa mga nararating sa buhay. It's about being Yes. happy. Being happy at kapag nakakapagpasaya ka din ng ibang tao. Mm. Especially your family, your friends, lahat ng mahal mo sa buhay at saka yung mga taong naniniwala sa'yo. Yeah. Kasi there was a time na nung nabash ako last year, gusto ko na umalis. Aalis na lang ako. Sabi ko kay Kevin, magbabakasyon ako sa Canada 1 month. Bakit ka magbabakasyon? Wala lang, magbabakasyon lang ako. Sasamahan kita. Ewan ko, baka nararamdaman niyang hindi na ako babalik. So parang sabi niya, sasamahan Wala kang kita. plans bumalik nun. May time na gano'n na yung nasa isip ko na alis na ako. Ayoko na. Kasi dati may sinabi ako dati na titigil lang ako sa ginagawa ko kapag wala na ako napapasayang tao. Nung nababash ako, lahat sila galit. Walang masaya. Walang masaya sa akin. Lahat galit. Tapos, alam mo, hindi ko na lang talaga mahanap yung nag-message sa akin. May nag-message sa akin, sabi niya, ginamit niya yung interview ko na yun. Sabi niya, Yo, Bob, sabi mo, titigil ka lang kapag parang wala nang masaya sa'yo. Wala ka nang napapasaya. Sabi niya, napapasaya mo pa kami ng family ko. So parang, oh shit, meron pa. Kasi dati, lagi ko sinasabi, may isa lang talagang maniwala sa'yo eh. Yun na yun. So parang, alam mo yung bukod sa family mo, may stranger kang naniniwala tas nagpapasaya. Tapos doon ko talaga na promise yun talaga yung nagpa-stay sa akin. Yung nag-message. Hindi ko na lang mahanap. Kung sino ka, mag-message ka nga ulit. Kasi di ko mahanap. Sabihin niyo sa kanya ulit. Sabihin niya sa akin ulit. Kasi doon talaga ako na-inspire na, okay, meron pa. How do you feel about all these people that really support you? Na totoo yung nabibigay na saya mo sa kanila? Grabe yung gratefulness ko sa mga taong to. Grabe yung appreciation ko sa kanila. And love, of course. Like, hindi nyo alam kung gaano nyo rin ako natutulungan to live. Kasi syempre may mga times din na gusto ko nang sumuko, gusto ko nang matapos na lang lahat. Pero parang yung mga tao na nagme-message halos everyday na natutulungan mo kami, na ganito, ganyan. Guys, natutulungan nyo din kami. Hindi lang kami nakakatulong sa inyo, natutulungan nyo din kami. So, thank you so much for doing that. I really appreciate it. Someone said that proving other people wrong is their motivation or mindset. Pero maganda yung ganyan also to prove the people that believe in you right. Yes. That there are people that believe in you, that really see the goodness in you. Yes. And you do this for them and not just yourself. Tsaka parang mas masarap i-please yung mga taong naniniwala sa'yo. Then Hindi yung try taong hindi naniniwala Oo. sa'yo. Diba? Parang yung ipi-please ko, yung mahal ako, yung naniniwala sa akin, yung gusto ako. Yung mga ayaw sa akin, and it's okay. Hindi ko para damdamin din yan. Kayo yan eh. POV niya. May kanya-kanya tayong gusto sa buhay. May kanya-kanya tayong ayaw. I respect that. So yun yung nag-push sa'yo to clear that hurdle, yung grabe na yung nararamdaman mong pagbabash. It became heavy at some point. Pero dahil sa isang naniwala sa'yo, Yes. para kang nagising. Yes. Biruin mo, sabi niya, hindi lang siya, buong pamilya nila. 'Di ba? Malay ba natin buong pamilya pa nila yung Pilipinas? Ang dami pala Ang dami pala nilang pamilya. Tama nga naman, 'di ba? Diba? Hindi mo masasabi. And yeah, it's inspiring. And marami pang dadating na obstacles. For sure. And but it's all just being right. If there's one thing, sinasabi ko nga, ang constant lang naman sa buhay is struggle and Yes. challenges. But it's how we deal with them. Mhm. Importante. Ikaw, meron ka ba bang gustong i-share? Anything upcoming? Besides your vlogging and something we can look forward to? So far, wala pa naman, but sana supportahan niyo lang kami sa YouTube kasi ito yung tinatahak naming landas ngayon ng mga best friends ko and sa mga
kung may mga lalabas man kaming kanta, sana supportahan niya, especially my Kevin. Eto kasi talagang gusto ni Kevin. Gusto niya talagang pagkanta. And siya talagang talented dito. So please support him. Super galing yun. What do you see in the near future? In the future, anong nakikita mo sa pagva-vlog nyo? Like, ano yung nakikita mong end game nyo? Ang end game namin, siguro, nasa beach house namin kami at pinapanood yung youth namin. Wow. Sinabi ko yun sa kanila, ginagawa natin tong vlog, wag niyong isipin yung views. Isipin yung mapapanood natin to sabay-sabay pagtanda natin. It's like a diary na parang, oh, ginawa namin to. Ginawa namin yan. Ang saya namin nun. Yun yung lagi ko sinasabi sa kanila. Wag niyong ano yun yung views. Wag natin tignan yung views. Kasi maano tayo niyan eh. Malulungkot pa tayo kapag yung hindi natin gustong numbers yung nakita natin. Let's just do this for fun. Bonus na lang yung kumikita ka, yung nanonood ng mga tao, na napapasaya mo sila. Isipin mo yung sarili mo na ginawa mo to on your youth. Yes. Masaya. Para siyang dinocument mo lang yung buhay. Diba? Ang saya nun. Isipin mo sabay-sabay kaming tatanda at meron kaming beach house. Tapos papanoorin lang namin lahat ng vlogs na ginawa namin. Saya nun. More power and Yes. sobrang nakakagaan yung experience lagi pag nakasama ko kayo ni Kevin. Aww. Sobrang refreshing. Shit, mabigat man ako, nakakagaan daw. Pero totoo yun, promise. So yun, sana one day makasama ako sa mga vlogs For nyo, sure, diba? for sure. Mangulol lang ako doon. Yes. Pero Isasama namin si Bailey sa basketball. magbabasketball Nagbabasketball ka? Magbabasketball ako. Oh. Sige, sama. Di ba, Okay, pwede. gusto ko yan. Pero yun, also, I hope that you continue what you guys are doing kasi kahit ako, I'm also just a fan of you guys. Aw, So, salamat thank sa oras you. nyo and more power sa inyo. Thank you, Nakakatuwa. Bailey. Isa ako dun sa family na nag-comment. Family rin niya ako dun. Family din ako Thank dun. you. Thank you, Bailey. Tay, gusto ko masabihin? Wala na, Wala yun na. lang. Support nyo lang kami sa lahat ng social media platform namin. Yulin Castro, Kevin Montellano, Vrix Galliano, and the whole team. We love you so much. All right, thank you so much for Crossroads and the In the Stone team, everyone behind the cameras, and the Pambansang Yoga Beauty. My name is Bailey. This is the In the Stone. We'll see you guys in the next one. Bye. This is Crossroads Media.